Hello mga Beshiwap! So Saturday ngayon, ako ay mag-grocery. Medyo mainit-init na at ako ay gustong mag-barbecue mamaya. So, magsosyala ng lolo ko nagpapabili ng lamb. Tsaka sausage. Yun lang daw kanyang hapunan. E di sige, sabi ko, hala, pagbigay ang hilig na walang ligalig mga besh. Kaya ito, tanghaling papunta kong grocery. O, diba? Ang ingay natin step. Mga tao din yung mga best shop ay naiinitan na. Naka-short at naka-t-shirt na lang sila. Ako, jacket pa at jogging pants. Ewan ko, malamig kasi dun sa amin eh, dun sa bahay. Pero dito naman, nalalagas na yung cherry blossom. Abay, ako'y naiinitan na rin ah. Manipis lang naman aring jacket ko. Pero medyo mainit talaga today. Andito na ako sa center mga best shop. Medyo maraming tao at busy. Titingin pa si kuya. Lakaray. Doon tayo bibili ng lamb. Gusto niya pa. Feeling ko maraming magba-barbecue today at saka tomorrow kasi maganda yung weather. So, marami ako nakikitang bumibili ng uling at saka beer. A few moments later. Ayun mga best shop. Tapos na akong mga grocery. Dito pa ako sa loob ng grocery. Daming bulaklak na magaganda. Sila mga nakapang summer nga, naka-shorts, ganyan. At t-shirt, naka-jacket pa mga besh. Medyo busy today. Maraming tao. Ayan, chick silog. Ayun, syempre mga beshwap, nag-step na ako. Tingnan nyo, green-green na ang kapaligiran dito. Gaganda na naman po. Napakaganda talaga dito pagka summer. Kasi makikita nyo, super green ang kapaligiran. Kasi bawal magputol dito ng puno. Hindi basta-basta nagaputol. Kailangan kumuha ka ng permit sa City Hall. Mga beshwap, green-green na po ang ating kapaligiran dito sa probinsya ng Netherlands. Kailangan nang ilabas ang mga shorts, mga sando, mga damit na pang tag-araw kay mainit na po siya. Malamig lang sa aming bahay pero paglabas mo ay mainit na. At ako po'y ga-barbecue mamaya. Namiss ko yung barbecue, tas ga-ihaw ko ng talong para ensiladang talong. Namiss ko yun mga besh, favorite ko po ba yun? Yung ihawin mo yung talong, tas lalagyan mo ng mangga, sibuyas, kamatis at bagoong alamang ay kasarap. So smiyo marimar, mapaparami na naman ang aking kain. So nagalakad na lang ako pag dini sa part na eri. Kay sarap pakinggan ng huni ng ibon. Tapos ikaw ay magmuni-muni ng mga bagay-bagay. Charot. Hoy, sus smiyo, mainit na nga ni. Later. Habang nagbablog ako, kausap kita. Charot. Hindi ko lang yung mga pagkamili ko. Wala namang ibang mag-iintindi nito. Hindi lang ng kape ko. Ito yung lambing ko. Kali ito. Wow! $5. 3.37. Ano ko lang. Sarap ng strawberry. Ay, ito pala strawberry. Lalaki. Tikman natin yung isa. Siguro ito yung pa. Hindi. Niyakasap kita. Niyakasap kita, bakit? Sarap. Sarap eh. Iyain naman yung si Opa sa prutas mamaya. Kaya gustong-gusto niya ako eh. Lagi siyang may prutas eh. Aww. Maliri. Lagi ako iinom ng marami. Okay. Tapos ito na. Lemon. Posporo. Ito yung pang padalit. Tapos, uling na. Ito. Yung paborito ang chichirya ni Opa. Aww. Bilis maubos. Kakabili ko lang ng Wednesday. Favorite ko yun. Nalagay ko muna ito sa harap ko. Yung aking minarinate. Ito.
Lalagyan ko ng lemon. Ay, tapos pagtapos nito, lilinisan ko na yung barbecuehan. Madumi. As in, super dumi. Ano bi, agiw-agiw na. Ayan, so nilinis ko na po ang ating barbecuehan. Andun o, ang liit lang niya. Tapos ito, bababad ko muna para tanggal yung dumi. So, tinimpla ko na yung pang-ensiladang talong. Iihaw ko na lang yung talong mga besh pag nag-barbecue ako. So, meron niyang mangga, sibuyas, at saka, ang tawag nito, kamatis. So, tsaka bagoong. Sarap. So, gumawa na rin pala ako ng sausawan. Toyo, sibuyas, sili, at saka brown sugar, at saka lemon. Kasi mamaya ko lang kaya niready ko na lahat. Para mamaya kakain na lang. A few moments later. At ayun na nga mga beshwap, inumpisahan ko ng dingas ng uling. At si Opa, nung nakita nang nag-aintindi na akong mag-umpisa ng pang-barbecue, aba ay lumabas at binantayan ako. Sus mio, Mariman, magmamadali. Akala niya hindi siya makakakain on time. Madali lang naman lutuin yung kanyang sausage at saka yung lamb. Kesa dun sa pork at saka chicken, nahuli pa nga yung talong kasi kamamadali ko. Nagmamadali kasi siya. Ako pa naman ayoko nung minamadali ako pag nagluluto. Kaya most of the time, maaga ako nakakaluto. Tas iniinit ko na lang yung pagkain niya. Kasi gusto niya, mainit na mainit yung pagkain niya. Pero ayun, sa awan ng Diyos, nakakain siya mga 6:05 naman. Hindi naman super late. Kasi nga 'di ba pag matanda na, kailangan kumain talaga on time. And then, para mahaba yung time nila para ma-digest bago matulog. Or else, hindi sila makakatulog dahil hindi natunawan mga beshiwap. So, ayan, medyo mabagal din talaga tong ano na to. Tong maliit na barbecuehan mga beshiwap. So, ayan, nakahanap ako ng pang pamaypay mga besyo. Alam niyo yung parang ang tagal ko na bago ulit nakakain ng pork barbecue at saka chicken barbecue. Well, sabi ko kay Opa, ano ko to, ulam ko to hanggang Monday. Kasi may chicken, isang pirasong Thai chicken, tapos may 2 pirasong pork liempo, tapos may isang pirasong talong. Pero wag ka, nahiya ako magdagdag sa harap niya. Kasi tapos na siya dahil pinuuna ko siyang kumain dahil gutom na nga. Inuna kong lutuin yung sausage niya, tsaka yung kanyang lamb. As in, madali lang lutuin. Ito, tingnan nyo, napakatagal kong lutuin itong talong na to. And, alam nyo ba, hindi naluto yung pinakang dulo. Kasi, yung parang apuitan. Kasi, ang kapal niya Kaya, mas maganda talaga pag yung medyo maliit na talong yung lulutuin. Kasi, talagang lutong-luto, mga besh. And, yun nga, na medyo na-pressure ako kasi tumitingin siya sa time. Tapos yung time pa lang naman is 5:22, tinitingnan niya na kung makakaabot sa 6 PM. Di ko alam ba't nagmamadali si Opa. So, ayan nung natawa ako dyan kasi tumingin siya sa oras niya, sa orasan niya kasi 5:22 pa lang Kaya, after that, nilagay ko na lahat mga besh para maluto. Medyo na-stress ako ng konti kasi si Opa nagmamadali. Kala niya ganun kadali mag-barbecue, my God. Excited. Alas 6 pa naman kami kakain. Diyos ko mio, Marina. Check na natin mga besh. Luto na ang sausage ni Opa. Diba? Madaling-madali Kala niya hindi siya makakakain on time. Ilagay natin yung lamb. Ayan na yung lamb ni Opa. So, madali lang. Luto na rin. Tingnan natin to. Yung chicken. Lagyan natin ng sauce para hindi siya dry. Diba? Natapos din makakakain. Wow! Ako hindi pa, my God. Ensiladang talong, pork barbecue, chicken barbecue. So, kanin na lang ang kulang. Tara't makain. The next day. Hello mga Feshwaps at Kabayan. So, ngayon ay Sunday, wala akong magawa. Ayoko matulog kasi kakakain ko lang ng tanghalian. Tayo ay mag-gardening and lilinisin ko yung pinag-barbecuehan kahapon. Tatanggalin ko yung uling. Lilinisin ko siya, tapos itatanim natin tong
Pechay. Pechay to eh. Oh, may tubo natin siya. Binabad ko lang siya sa tubig. Tapos ito hindi namamatay. Ilang araw na to dito. So, ililipat ko na siya. Mag-guarding na tayo. So, ready na ang aking sombrero. May sunscreen na rin ako. So, tara mga besh. So, ayun mga beshwap, since wala na namang magawa si Inday, kaya naghanap na naman ako ng gagawin. And at the same time kasi, para mabawasan yung screen time ko. Char, bata. Oo, kasi naiinggit ako sa mga kaibigan ko sa city, puro gala na sila. Kasi mga panahong ito, pag tag-init na, every weekend talaga, nung nasa city ako, is gumagala kami ng mga kaibigan ko. So, para iwas homesick, ayan, naghahanap ako ng gagawin dito sa loob ng bahay at sa labas. Hindi naman kasi ako utusan ni Opa na gawin mo to, gawin mo yan. Unless, kakausapin niya ako tungkol sa pagkain, ano yung plano namin kakainin. Kahapon, hindi ko na talaga natiis, nag-barbecue na ako mga bash. Namiss ko talaga yung pagkain Pinoy eh. Yung timplang Pinoy ba? May mga barbecue din naman dito, pero iba yung lasa. So, nakalimutan ko palang ilagay kahapon dun sa vlog ko yung picture ng barbecue. So, ayan, ipapakita ko sa inyo mga beshwap. So, una ko palang ginawa dun is tinanggal ko yung mga uling para matuyo. Kasi binuhusan ko ng tubig yan para magagamit ko pa ulit sa susunod. And then at the same time, tinanim ko na yung mga pechay. Kasi walang pechay na mabibilan ditong maliliit. Puro malalaki kasi yung pechay dito. Parang mga Dutch people din na matatangkad at malalaki. Gusto ko cute na pechay. Char. Ganun. So, ayan na nga. Nilagay ko yung abo dun sa paso para magsilbing organic fertilizer mga bashwap. And I hope na maging successful ito kasi this is the second time na magtatanim ako ng pechay. Ganyan din naman yung ginawa ko noong una mga bashwap. So, ayun din at the same time, wala ko masyadong makausap kasi may work ang bebe ko. Char! May duty siya ngayon sa restaurant. And pag sinurrender yung telepono is gabi niya na makukuha. Pag uwi naman niya, wala na, matutulog na rin kasi syempre pagod. And syempre, magkabilang mundo kami mga besh. Pero 171 days to go na lang, uuwi na ako. Nakakatuwa, ikukwento ko pala sa inyo. Kausap ko yung pamangkin ko kanina, si Kurt. Shout out nga po pala sa aking pamangkin na nag-iisang si Kurt. Kurt, I miss you and I love you, bebe ko. Malapit nang umuwi si tita. Nakakatuwa, ang bungad niya kagad sa akin. Hello, tita. Kamusta yung dalawang box? Ay, sus mio, Marimar. Talagang kinamusta yung dalawang box ko eh. Hindi man lang ako kinumusta. Sabi ko, malapit na, mga 2 months. Sabi niya, ilang araw na lang. Sabi ko, 2 months na dismaya siya. Pero at least, happy pa rin siya. Dati ang hinihingi niya sa akin, puro laruan. Ngayon, damit na ang gusto niya. Damit at sapatos. So, damit lang yung nabili ko para sa kanya. Sa susunod na lang yung sapatos pag uwi ko. Para yun na yung pinakampasalubong ko. And, very good na siya daw. Kasi marunong siya magbilang 1 to 100. And then, at the same time, may utang ko sa kanyang 200 pesos. Kasi pinagbilang ko siya nung nakaraan ng 1 to 100. Tapos, 10 hanggang 100 kaya naging 200 ang utang ko sa kanya mga besh. Kaloka! Nakalimutan ko palang ipakita yung tanim ko. Ayan na siya. Diba? Wow! Uy, mas maraming tumutubong kamatis. Kamatis yun eh. Ito yung mga pechay. Ito na ayos na to. Tuyo na yung uling. Pwede na ulit gamitin yung uling na yun. 2 hours later. Ayan, so bago ho ako magmerienda, wawalisan ko muna yung harapan kasi medyo madumi na mga besh. Ayun, sabi ko nga sa inyo mga beshwap, naghahanap ako ng mga gagawin dito sa loob at labas ng bahay since wala akong magawa. Ayan, naglinis naman ako ng aming harapan kasi medyo madumi na. Di naman kadumihan, gusto ko lang talagang linisin kasi nga nagpapatay ng oras. Dahil bagong gising ako niyan, natulog ako for 1 hour, 30 minutes ata or 1 hour. Kasi ganun din naman si Opa, wala din naman gagawin, natulog din siya dun sa baba. Every afternoon, after lunch talaga natutulog kami. Ako dito sa kwarto, syempre, tas siya dun sa sala. Magkahiwalay naman kami ng kwarto and talagang may privacy ako. Never siya nag-check ng room ko, mga beshwap. Ganon! A few moments later. Dahil tapos na akong maglinis sa labas, so ito, magluto tayo ng Filipino merienda. Meron akong lumpia, squid balls, and siomai. So ito ang aking merienda. Ayun mga beshwa, pinrito ko na ng lahat. Ayoko na mag-steam. Tsaka wala rin namang steamer si Opa. Sobrang nakakamiss talaga yung Pinoy food. Kaya
sa mga mag-a-abroad diyan, payo ko sa inyo, matuto kayong magluto para kahit paano makakakain kayo ng Filipino food. Iba kasi yung pagkain natin sa pagkain nila. Oo, masarap yung pagkain nila, pero iba yung nabibigay na saya at comfort nung pagkain natin mga beshi. Kasi iba yung panglasa nila sa panglasa natin. So, ayan. So, since medyo naho-homesick si Inday, kaya nagluto ako ng pagkain Pilipino. Merienda lang yan mga besh, mamaya kakain pa ulit ako kasi nagugutom ako. Char! So, ayan mga besh, luto na ang aking merienda. So, tara ho at makain. Sarap. Iba pa rin talaga pag pagkain Pinoy, merienda Pinoy, ganun. So, yun lang ho for today's video and baka pwede naman pa like and share and follow na rin mga Beshiwaps. Bye for now!